Meron talagang demolition job against the Duterte. Nagkakampihan, Quadcom. Hindi ang galing sa akin, galing yan sa Net25. O, tingnan ninyo. I-deny ba ni Dan Fernandez at Abante at si Trillanes or mananahimik lang sila? May ebidensya po ha. Antayin po ninyo. Hindi ito kwentuhan lang. Trillanes at Quadcom nagkukuntsabahan. Drama lang pala yung hearing na yan. Ano talaga ang target ng hearing na ginagawa nitong mga kampo ni Tambaloslos? CCTV, tingnan natin. Ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes. Hindi lang Ayun, grabe no. So, eto ha, pag may quad meeting, Quadcom meeting, andyan si Trillanes. O, bakit? May ebidensya ba? O, asaan ang inyong patunay at ano ang purpose niyan? Sa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung nung chairman ng mga komite. Ayan. Nasa mismong kwarto ng chairman nung komite. Napapagdugtong nyo na. Ha? Ganun ba? At Akala ko pa naman nasa pali-paligid lang. Parang andun mismo. sisilip-silip. Mismo sa kwarto ng chairman. Nandun mismo. Hindi man may kakaila dyan. Una, may CCTV. Ha? Yari, huli sa CCTV. May CCTV sa kamera eh. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, Walang lusot ngayon, ano? Kasi baka mamaya itatanggi na naman to ni Abante. Itatanggi na naman ni Dan Fernandez. Di ba? No, may CCTV yan eh. nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi siya seryoso talaga? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Ayan. Ibig sabihin ganito, mga taga Caloocan, according dito sa balitang ito, ay niloloko kayo ni Trillanes. Niloloko. Hindi talaga siya concerned sa inyo mga taga Caloocan. Magising na po kayo. Okay? Smoke screen. Ibig sabihin ay excuse lang niya yan para maging relevant. Kasi siyempre, alam ka naman dakdakan ng dakdak. Wala ka na nga. Di ba? So ngayon, kunwari kaya siya dumadakdak kasi kampanya. Kailangan niya maging mayor ng Caloocan dahil siya ay kandidato. Nakukuha niyo pa yung pagka-connect nitong style ni Trillanes. Sa madaling salita, ginagamit kayo mga taga Caloocan. Papayag ba kayo dyan? Parang parausan kayo. Sige, kailangan ko kasi kayo. Dyan lang kayo. Hindi niya naman gustong manalo. Ibig sabihin, hindi rin kayo gustong tulungan. Hindi gusto kayong pagsilbihan. Tanong na lang nila siguro. May ebidensya ka ba? Yun ang tanong. Trillanes ay May ebidensya ka ba? doon talaga sa hearing. Kapag nag-hearing yung Quadcom? Ito nandun mismo sa hearing. Habang naghihiring ang Quadcom, hindi lang siya nagpupunta ron basta. Okay? Hindi lang nandoon sa opisina ng Quadcom at nagmi-meeting sila. Hindi. Mismo habang naghihiring andun siya. Hoy, nagko-coach ka? Ako ngayon natatanong ako kung Meron? Wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Meron. May ebidensya sila. Ayan Meron. Ako naniniwala ako dito sa dalawang ito kasi hindi naman maglalabas to ng ganyan kung walang ebidensya eh. Wait lang tayo. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya. Yari. Oo. Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Ayun, antayin natin. Tingnan natin kung si Dan Fernandez at saka to si Abante aamin. Tingnan din natin kung si Trillanes ay aamin para magkaalaman kung sinungaling or hindi. Amin muna kayo. Pag hindi sila umamin or nagsinungaling sila, in denial or tumahimik lang, ilalabas nitong mga ito. Yari, kasi tandaan nyo to si Abante at saka si Dan Fernandez itong about kay Grijaldo. Dinidinin nila yung sinabi ni Grijaldo. Yung sinabi naman ni Grijaldo is totally the opposite ng excuses nitong si
Dan Fernandez tsaka si Abante. So definitely may nagsisinungaling. Obviously. Ngayon magkakaalaman tayo. Sino nagsisinungaling? Pero ako sa inyo, mga kasamahang nating broadcaster, no? Kasamahang sa trabaho, ilabas nyo kahit tumahimik sila. Ibig sabihin, ikalat nyo na tong video na ito. Kalat nyo na. Wag po lang kakalimutan dun sa mga hindi pa nagla-like sa video ito, mag-like. At sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe na. Kailangan ikalat nyo to para makarating sa kanila. Ngayon, pag nakarating sa kanila at tumahimik, ilabas nyo na. Ilabas nyo na yung video. Ilabas nyo na yung ebidensya. Magkaalaman ngayon. Sino ang totoong sinungaling? Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? ICC. Yung grupo ni Sonny Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na... Sino nag-file sa ICC ng reklamo? Si Trillanes. Sino may hawak ng dokumento? Si Trillanes. I-corroborate dun sa mga nandoon. Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes. Kasi pinag-kumpara ko Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract. Ganun ba ang play? Ganito nangyayari. May reklamo si Trillanes sa ICC, di ba? About sa mga drug war ni Duterte, ni PRRD. Tapos sabi ng DOJ, hindi kami makikikooperate dyan. Hindi kami magbibigay ng mga dokumento about it. So anong ginawa ng Trillanes? According dito sa dalawa, nakipagkuntsaba siya sa Quadcom. Okay, kaya nga, habang may hearing, gumagawa ng hearing at black propaganda sa mga Duterte, nandoon si Trillanes. Siya ang nagsusupply ng facts. Kaya nga sabi nung isang broadcaster, yung nilalabas sa hearing, yun din ang final ni Trillanes. So, ibig sabihin, wala silang dokumento kung paano makakapagbigay sa ICC ng mga facts. Kaya ngayon, binigyan nila ng buhay through Quadcom. Ngayon, sinasabi ngayon sa Quadcom, nadidiscuss ngayon, di ibig sabihin yun ang pwedeng pick upin ng ICC. Yun ang pinapalabas nitong dalawang to. Ganun po yung sitwasyon. Ibig sabihin, hindi talaga in aid of legislation. Kaya naghihiring. Ang ibig pong sabihin, gusto lang talaga buhayin yung kaso. Yan po sila Mahilig sila magbuhay ng mga kaso. Style na naman nila yan, di ba? Ginawa na nila yan kay Pastor Kibuloy, di ba? Alam nyo naman siguro lahat yon. Nabasura na yung kaso ngayon, binuhay pa. Ganun po ang style na ginagawa ngayon. Medyo hindi maganda yon kasi dapat maghihiring ka lang in aid of legislation. Hindi natin maintindihan bakit nyo sinusuko ang karapatan ng isang Pilipino sa isang dayuhan. Dapat nga, kapwa nyo Pilipino, kayo nagtatanggol. The fact na nagkaroon ng Senate inquiry, yan po ibig sabihin gumagana ang hustisya. Tingnan mo nung nagkaroon ng hearing sa Senate, eto mga kaanak, ayaw talagang magdemanda. Ang gusto nila magreklamo sa ICC. Alam kasi nila, hindi tatayo sa husgado yung kanilang mga ebidensya. Ayaw magdemanda, wala silang balak magdemanda kay PRRD o sa mga Duterte man. Ang plano nila, manggulo, trial by publicity, siraan sa publiko, tapos sa ICC. Gusto isuko ang karapatan ng isang Pilipino sa isang dayuhan. Ganyan po ang system nila. Ganyan po ang kanilang talagang malakihang plano. Bakit? May mga pangarap po kasi ito sa 2028 at alam nila ang Duterte ang sagabal sa kanilang pangarap. At alam nila ang mga Duterte galit sa mga komunista, galit sa mga NPA, galit sa mga adik. Meron pong kasing isyong malaki dyan. Kaya po, todo kontra sila sa mga Duterte. Ito na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, hindi sila magbibigay. Hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo. Bakit naman hindi, di ba? Sapagkat public documents yan, na kunin yung anumang nangyari
sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom? Gigets nyo na. So, hindi makiki-cooperate. Di umano. Etong DOJ na kung saan ay nasa pangunguna ni Boying Remulla, hindi daw sila makiki-cooperate sa ICC. Pero walang pumipigil sa inyo. So ngayon, nandiyan dyan na, nasa Senado na, nasa Quadcom na, yung transcript, pupulutin na lang ng ICC. Ang datingan sa akin, napaka-ipokrito, hindi kayo makiki-operate, hindi kayo magbibigay ng dokumento. Pero walang pipigil sa inyo kunin yan. Lusot, di ba? Ang galing ng administrasyon mo, Marcos. Ang galing ng plano. Ang galing ng administrasyon mo diyan sa Kamara, Martin. Eto pa, ang katunayan. Anong katunayan? Eto pa, ha? Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Yung transcript, pinadala na. Wednesday. Pinadala na agad sa ICC. Nung naging hearing dyan sa Senado. Sabi niya na ang transcript pagdinig noong Lunes sa Senado ay tungkol sa panya ng yung drug war ng dating administrasyon ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag. The pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. Mas maaga pa na nasend sa ICC yung mga transcript galing sa Quadcom. So, bilis kilos ang Quadcom, no? Talagang, sige, padala na yan sa ICC. Nang gagalaiti ang mga ambibilis magsikilos ng mga bata mo, Martin. Mga kampon mo, Martin, talagang napakasigasig eh. Ang tanong bakit ba? Ha? Hindi, tanong ko kayo, bakit kaya? Ay, mga manonood, bakit kayo napakasigasig? Basta may patungkol sa paninira o kasiraan ng mga Duterte. Ang sisigasig ng kampon mo. Tamba. Noon pa, maaga pa, and all were duly received. Nako po. So, may ebidensya yan. Pinadala na, tanggap. So, ganyan po ang galawan nila. Parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, walang magko-corroborate ito. O yan, si Garma, ilagay mo dito. Sino pa? O ikaw, dito ka. Diba? So, tulungan sila. Sa madaling salita, kuntsabahan. Sa Tagalog, sindikato. Hindi. Hindi. Iba naman yung sindikato, Coach Oli. Hindi. Sige, kung hindi man sila sindikato, parang galawang sindikato, di ba? Di ba? Hindi galawang sindikato yan eh. Ay ko lang. Tapikin mo si mataas na politiko. Ito, supply nyo. Ito, kailangan. Para matapos na yung drug war na yan kasi naaabala tayo sa mga Duterte dahil hindi na makakalat itong mga adik. Sinasagabal ng mga Duterte itong mga pagtutsongke nitong mga adik. Parang ganun, ha? Parang ganun. Di ba? Hindi, ano yun? Parang sindikato. Yung kakulangan, si Garma, lagay mo dyan. Walang si Garma doon eh. Para magkaroon ng buhay, magkaroon ng boses, lagay mo si Garma. Tapos pipikapin ng ICC. Grabe, no? Para tayong niluluto sa sarili nating mantika, ibinebenta tayo sa mga dayuhan. Wala bang hustisya rito? Kaya nga may DOJ eh. Kaya nga tayo may Boying Remulla, may SOJ, di ibig sabihin may hustisya. Kung walang hustisya, alisin na yung DOJ. Alisin na yung husgado. Meron naman tayong husgado Di ba po? Ay, nako, hindi natin maintindihan, no? Ba't anong nangyayari? Lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. Igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, pagtatagpi-tagpiin ng mga sindikato, ay hindi ng mga politiko, ay mga kampo ni Tamba. buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan. Bukas. Yun, antayin ngayon natin yung part 2. Okay? Baka may video na yan. Umamin na muna. Tama yan. Antayin natin. Aamin ba ito si Abante at saka sila Dan Fernandez? Kasi involved dito, ha? Ang kamera. Martin, ano na? May ebidensya. Kaya abang-abang tayo, ha? Huwag po natin kakalimutan. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, ayun. Isa-isa. Isa-isa nating babalatan, tatalupan. Oy, sino? May kasabwat pang isa. Kaya ito, susubaybayan natin tong kwento na ito. Napaka-importante na ito. Oo. Kailangan, tama. Ako'y agree. Isa-isa nating balatan yung mga sindikato, hindi, yung mga politiko
na gumigipit sa mga Duterte. Eh kayo po, tanungin ko, kayo ba ay sang-ayon pa dito sa mga ginagawa nilang pagpipigil or sa kanilang pag-question sa mga drug war ng mga Duterte? Tayo ba ay kakampihan natin ng mga adik o yung mga pulis na pinapatay nitong mga adik? Sino bang kakampihan natin? Itong mga adik o yung mga inosenteng ginagahasa nitong mga adik? Ayan po ang katanungan. So abang-abang tayo dito. Huwag po natin hahayaan na tayo ay ibenta sa ICC. Meron po tayong hustisya. Kaya dapat nakaabang po tayo dito. Dapat nagmamatsyag tayo. Ikalat nyo po ito sa marami pa. Huwag nyo pong kalimutan i-like tong video na ito at mag-subscribe po kayo sa mga hindi ko pa po subscriber. So subaybayan natin ito. Sana mas marami pong makapanood nito.